Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo ay paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa araw na ito, inaalaala at ipinagdiriwang natin ang dedikasyon o pagtatalaga ng Basilika ng Laterano sa Roma. Ito ay nakatalaga kay Jesus na maniligtas at kay Juan Bautista. Mahalaga ang basilika o malaking simbahan kasi ito ay ang katedral ng Santo Papa. Ito ang pangunahing simbahan sa Roma at dahil sa Santo Papa ay ang namumuno sa buong simbahang Katolika, kaya ang kanyang katedral ay kinikilala din nating pangunahing simbahan ng lahat ng mga Katoliko. Bakit ba natin ipinagdiriwang ang pagtatalaga ng isang simbahan? Ang simbahan para sa atin ay hindi lang isang ordinaryong gusali. Ang gusaling simbahan ay isang tanda ng ating simbahan bilang bayan ng Diyos. Tulad ng ang gusali ay binubuo ng maraming bahagi, ganun din ang bayan ng Diyos ay binubuo ng maraming parte. Ang gusali ay naging simbahan kasi ang bayan ng Diyos ay doon nagtatagpo at doon ginagawa ang pagsamba sa Diyos. Doon din pinapahayag ang salita ng Diyos at doon idinadaos ang banal na misa at ang mga banal na pagdiriwang ng mga sakramento. Kaya mula doon ay umaagos ang grasya ng Diyos. Ito ang inilalarawan ng ating pagbasa mula sa aklat ni Ezekiel. Nung nagpapahayag si Ezekiel, wala pa ang pangalawang templo ng Diyos. Ang unang templo ng Diyos na itinayo ni Solomon ay sinira ng mga taga-Babylonia. Hindi pa na itatayo ang pangalawang templo. Kaya wala pang templo ang mga Hudyo noong panahon ni Ezekiel. Pero nagkaroon ng pangitain si Ezekiel na magkakaroon ng bagong templo sa Jerusalem. Sa bagong templong ito ay magbubukal ang
maliit na batis mula sa altar. Aagos ang maliit na batis na ito at magiging malaking ilog na aagos papunta naman sa patay na dagat. Tinatawag itong dagat na patay kasi napakaalat ang tubig dito at walang nabubuhay doon. Kaya Dead Sea ang tawag sa kanya. Pero pagdating ng tubig na galing sa templo, magdadala ito ng tubig na sariwa. At dahil dito, magkakaroon ng buhay sa dagat na patay. Mabubuhay uli ang dagat na ito. At sa pangpang ng ilog, magkakaroon ng maraming punong kahoy na ang kanyang mga dahon ay magiging gamot. At ang punong kahoy na ito ay mamumunga buwan-buwan. Ang ibig sabihin ng pangitain ito na ang pagiging bagong templo ng Diyos ay magiging daluyan ng masaganang buhay. Magmumula ang buhay mula sa templo. Hindi ba ganyan nangyayari sa mga simbahan natin ngayon? Mula doon, narinig natin ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay. Ang salitang isinasabuhay natin paglabas natin sa simbahan. Mula sa simbahan, natatanggap natin ang mga grasya ng Diyos na galing sa mga sakramento na ipinagdiwang natin doon. At itong mga sakramento nagpapalakas sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay, paglabas natin ng simbahan. Pagpunta sa ating tahanan, sa ating opisina, sa palengke, sa pabrika, sa ating mga paaralan. Dito dumadaloy ang grasya ng Diyos na natatanggap natin sa ating sama-samang pagsamba sa simbahan. Patuloy po ninyo kami pabanalin, Panginoon, paglabas namin sa simbahan. Dadaloy sa pamagitan namin ang iyong kabutihan at ang magandang balita na nagbibigay ng buhay sa mundo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.